Commit this first to the Lord, let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Thank you so much for these beautiful people who came here today to worship you. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you also for the beautiful people who are watching this broadcast today. We commit to you this time, even this learning time. And it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ito po ang ika-11 linggo ng pagbagtas po natin sa mga aralin tungkol po sa reality na mayroon po tayo kay Kristo. We already learned 10 realities and these are powerful truths. Ang amin pong panalangin na mga katotohanan pong ito'y namakat sa ating mga kaisipan at naitago natin sa ating mga puso sapagkat ito po ay napakahalaga. We learn that in Christ, I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a new person inside. We also learn that in Christ, I am blessed and highly favored. I am charito. We learn that in Christ, I am rich and godly. I am healed and healthy. I am anointed to serve. And just last Sunday, we learned that I am an ambassador of Christ. We need to move on, and today we are going to add one more reality. And today we are going to talk about God's divine protection. I want to share with you two insights today. The biblical declaration and the life application of God's divine protection. Tayo po'y nabubuhay sa panahong mapanganib. Ang banta ng panganib ay nasa ating kapaligiran. Banta sa ating kalusugan, banta sa atin pong kabuhayan, banta sa pang-araw-araw nating pakikipamuhay. Kailangan po nating maintindihan kay Kristo tayo po'y protektado. Kailangan nating maintindihan na isa sa mga maliwanag na pangako ng Diyos ay ang kanyang proteksyon sa atin araw-araw. Ito po'y hindi premyo ng ating gawa. Ito po'y regalo. Ito po'y biyaya. Ito po'y reality na kapag ikaw ay na kay Kristo, ang proteksyon ng Diyos ay nasa iyo. Of course, mararanasan po natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. At nangyayari lang ito sa mga naniniwala. It only happens to those who believe. My question is, do you believe? How many believers we have today? Raise your hand. Do you believe? Everybody say, I believe. Ito po ang pag-uusapan po natin sa araw na ito. Let's begin. Let's talk about God's divine protection. First, let's talk about the biblical declaration. I will be sharing with you 4 biblical declarations about God's protection. Number 1, the Bible declares that Christ's finished work protects us. Dinideklara ng salita ng Diyos na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, meron po tayong proteksyon. Through Christ's death and resurrection, He fully accomplished the work of our salvation. In doing so, He has completely disarmed the enemy and all his power
over us. Noong panahon po ni na Moises ay mayroon pong maliwanag na pagsasalarawan ng proteksyon ng Diyos. Ng gabi, bago po ang mga Israelita ay lumabas mula sa lupain ng Ehipto, lupain ng pagkaalipin. Mahigpit ang habili ng Diyos kay Moises na sabihan ang bawat pamilyang Israelita na magpatay ng tupang walang kapintasan. Ang dugo nito ay sahurin at ipapahid po sa hamba ng pintuan ng bawat bahay. Ang laman ng tupa ay iihawin at kanilang kakainin kasama po ng tinapay na walang libadura at mapait na gulay. Sapagkat sa gabi na yon, ang anghel ng kamatayan ay dadaan sa lupain ng Ehipto. At ang bawat bahay na madaanan ng anghel ng kamatayan na mayroong pahid ng dugo ang bawat hamba ng pintuan ay lalagpasan po nito. Ang tawag po nila rito, Passover. Ito'y naging pista bilang paggunita ng dakilang araw na ito. Exodus chapter 12, verse 13. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. When I see the blood, I will pass over you. The blood will be the sign. And when I see the blood, I will pass over you. Doon po nakuha ang pista ng Passover na taon-taon ay ipinagdiriwang ng mga Hudyo bilang paggunita at pag-aalaala ng dakilang araw kung saan sila po ay iningatan, pinroteksyonan ng Panginoon sa pagdaan ng anghel ng kamatayan dahil po sa ipinahid na dugo. Ang dugo na ginamit po sa Exodus chapter 12 ay dugo ng tupang walang kapintasan. Ito po ay anino mismo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ay nagkaroon ng katuparan ng ang ating Panginoong Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang banal na dugo ay kanyang ibinubo sa krus. At ang ating Panginoong Kristo ay nagmistulang kordero ng Diyos. Kaya ang tawag po sa ating Panginoong Kristo, Passover Lamb. 1 Corinthians chapter 5, verse 7. Get rid of the old yeast, so that you may be a new unleavened batch, as you really are. For Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Again, look at the last line. For Christ, our Passover lamb. Who is our Passover lamb? Christ. He is the reality. Yung nangyari sa Exodus chapter 12, yun po'y shadow. Nang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 1, the Old Testament is but a shadow. Everything written in the Old Testament pertaining to Christ are but a shadow. And Colossians chapter 2 verse 16 to 17 affirms the fact that Christ is the reality. Therefore, the Apostle Paul called Christ our Passover lamb. And look at the scripture. The Passover lamb has been sacrificed. Aorist tense, meaning done. Already done. Naihandog na ang kordero ng Diyos. At dahil sa naihandog na ang kordero ng Diyos,
protektado tayo ng Panginoon kailan pa man. Divine protection. Can you shout amen? Ang banal na pag-iingat ng Diyos sa atin ay ginarantiya ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi po ito napepremyuhan sa tuwing tayo po'y gumagawa ng mga religious services. Ito po'y regalo ng tinapos na gawa ni Kristo na kailangan mong paniwalaan, kailangan mong i-affirm, kailangan mong i-declare because it only happens to those who believe. My question is, do you believe? Do you believe? How many believers we have today? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Now let's look at the reality. Colossians chapter 2 verse 14 and 15. Verse 14, having canceled the written code, referring to the law, with its regulation that was against us and that stood opposed to us. He, referring to Christ, He took it away, referring to the written code, nailing it to the cross. Mga kapatid, ang tinutukoy po na written code ay ang kautusan. Ang Greek word na ginamit po dyan ay dogma. It refers to the law. Look at the scripture, the written code with its regulations. Yung regulations, rules, and rituals, referring to dogma. At ito pong dogma maliwanag sa scripture, the Bible says, this was against us. Laban sa atin. Hindi natin masunod. Ayon sa tinatadanan ng kautusan, ito po ay merong kaakibat na parusa sapagkat ang kautusan ay dapat sundin at kapag hindi nasunod, mayroong kaparusahan. He took it away. Yung pong word na took, ang Greek word na ginamit ay airo. And what is even more interesting, ang grammar na ginamit po dito ay perfect tense, meaning completed action with an ongoing result. It's already done. Hindi lang ho tapos na, kundi merong epekto itong tinapos na gawa na nagpapatuloy hanggang ngayon. What did He do with the written code? He took it away. What else did He do? Nailing it to the cross. Kaya nung si Kristo ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po ang ating mga kasalanan ang ipinako sa krus, kundi ang kautusan. Sapagkat sinunod ni Jesus ang buong kautusan, alang-alang sa atin, upang ang ating kabiguang masunod ito ay maikarga sa kanyang duguang katawan, upang sa pamagitan niya, tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos, magpakailan-kailan pa man. Give Him praise for that. Hallelujah. Verse 15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them. And please tell me how? By the cross. What is the arm that was disarmed? Ano yung armas na dinisarmahan? Ang armas na tinutukoy ay ang kautusan na binanggit po sa verse 14, na dahil sa tinapos na gawa ni Kristo na disarmahan ang kautusan. The written code, the law was disarmed against us through the finished work of the Lord Jesus Christ. Can you say amen? I wish I have even more time to fully develop that. I have expounded on this in detail in my ebook entitled The Written Code.
please get a copy of this ebook. It is also available in booklet format. So please get it and read so you would know that the written code was disarmed by the cross. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ang kautusan ay nadisarmahan. Dahil ginagamit ng kaaway ang kautusan bilang armas laban sa atin. Inuobliga niya ang Diyos na tayo parusahan dahil hindi natin masunod ang kautusan. Pero dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, na kanyang sinunod, perpektong pagsunod, ang kautusan ay nawala ng armas laban sa atin, sapagkat wala ng parusa na pwedeng ihampas ang Diyos sa atin dahil sa kanyang katuwiran, sapagkat ang lahat ng hinihingi ng kautusan ay tinupad ni Kristo. Alang-alang sa atin, purihin ang Panginoon. Amen. Through the finished work of Christ, the enemy no longer has any weapon against us. The law has no power over us because Christ perfectly fulfilled the law on our behalf. Tandaan, hindi kailangan sundin ni Jesus ang kautusan para sa Kanya, sapagat ang kautusan ay hindi binigay para sa Kanya. Ang kautusan ay binigay para sa tao, hindi masunod ng tao. Hindi lang naintindihan talaga ng tao kung bakit ibinigay ang kautusan. Ibinigay ang kautusan upang makita ng tao ang bagsak niyang kalagayan at tumawag sa Diyos sa awa para matanggap ang kaligtasan. Itinulad ni Santiago ang kautusan sa salamin, na pag tumingin ka sa kautusan, pag tumingin ka sa salamin, makita mo ang iyong sarili. Makita mo na ikaw ay hopeless, helpless, and that you need mercy and grace from God. And God did provide mercy and grace through the finished work of the Lord Jesus. Can you say amen? Amen. Any curse from disobeying the law has no hold over us, because through the finished work of Christ, the law has been perfectly fulfilled for us. Therefore, there are no more curses, only blessings. Praise God. Again, any curse from disobeying the law has no hold over us. And tell me why? Because through the finished work of Christ, the law has been perfectly fulfilled for us. Do you believe this? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Through Christ's finished work, we are now in a position of eternal safety. The enemy's power over us has been defeated, and nothing can reverse the work Christ has completed. Can you say amen? Amen. Hebrews chapter 2 verse 14. Since the children have flesh and blood, he, referring to Christ, he too shared in their humanity. What's the result of that? So that by his death, he might destroy him who holds the power of death. And pray tell me, who was that? That is the devil. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ay kanya na pong tinalo. Kanya na pong tinalo ang dyablo. He already defeated and destroyed the enemy. Interesting po ang word na destroy. Dahil ang Greek word na ginamit po dyan ay katargeo, which means to render
entirely idle, void, without effect. Naiintindihan po ba natin yung without effect? Ibig sabihin, kung maintindihan natin, ang tinapos na gawa ni Kristo, wala nang epekto ang dyablo sa buhay natin because of the finished work of Jesus. Amen. Katargeo, the enemy is entirely idle, the enemy is entirely void, and the enemy is entirely without effect. Kaya hindi na po siya dapat kinakatakutan ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Hanggat gusto ng Diyos buhay ka, hindi ka kayang patayin ng dyablo. Pag-isipan niyo po ito. Kung kaya kanyang patayin, dapat noon niya pag ginawa. Sapagkat malaking perwisyo ka sa kanya. Naiinis ang dyablo tuwing nagtu-two thumbs up ka. Naiinis ang dyablo tuwing nagsisimba ka. Naiinis ang dyablo kapag sa tuwing nagpo-post ka ng mga pagpapala, mga pabor, biyaya, nakalob sa iyo ng Diyos. Sapagkat sa tuwing ginagawa mo ang two thumbs up, you are charito, blessed and highly favored. Naaalala niya ang kanyang pagkatalo doon sa krus ng Kalbaryo. Tinalo siya ng ating Panginoong Jesucristo. Completely defeated. Shout amen. Shout amen. The enemy is completely defeated. Talo na ang kaaway. Siya po'y umaatungal, leon na walang pangil at walang kuko, na hindi makakaperwisyo kung alam mo ang tinapos na gawa ni Kristo. Sapagkat ang kaaway ay nagsasamantala doon sa mga walang alam. Sapagkat nasusulat, my people are destroyed for lack of knowledge. If you do not know what Christ has completely accomplished for you on the cross, then the enemy will take advantage of you. Pagsasamantalahan niya ang iyong kamangmangan. Pagsasamantalahan niya ang mga bagay na hindi mo alam. Na kapag nagkasala ka, bubulungan ka ng kaaway, hindi ka na mahal ng Diyos. Hindi pwedeng umubra ang kanyang bulong, sapagkat natutuhan natin kay Kristo, mahal na mahal ako ng Diyos. In Christ, I am perfectly loved by God. Hindi ubra ang kanyang bulong. Isisigaw niya sa tenga mo, pero hindi pa rin papasok sa isip mo, sapagkat alam mo, minahal ka ng Diyos nung ikaw'y makasalanan pa. Niyakap ka niya sa iyong karumihan. Wala akong nagawa para mahalin ako ng Diyos. Hindi ko kailangan patunayang mahal ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Dahil kay Kristo, ako'y mahal ng Diyos. Shout amen. Ang armas ng kaalaman ay mahalaga. That is why every time you come to church, not only that you worship God, but it is equally important to receive the Word of God. That you receive not sermons, but the message. Paul calls it the message of the cross, the finished work of Christ, na palaging ipinapaalaala sa atin. Hindi ito tungkol sa atin. Tungkol ito kay Kristo at sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen? Amen. Kapag dinapuan ka ng sakit at karamdaman, bubulungan ka ng kaaway, mamamatay ka na. Mag-video ka at magpaalam ka na sa Pilipinas, sapagkat hindi ka na mabubuhay pa ng mahaba. That is negative. That is not of God.
Hindi ko sinasabing hindi dadapo ang sakit at karamdaman kanino man. Maaring dumapo at maaring magtangka, pero pwede mo ring tayuan ang pangako ng salita ng Diyos. Sa sugat ng Panginoon, pinagaling na ako ng Panginoon. I am healed and healthy. Shout amen! Pwedeng magtangka ang kahirapan, pwedeng magtangka ang financial problem, marital problem, emotional problem, all kinds of problem. But we know grace is greater than all. Pwedeng magtangka ang malaking mga bayarin ng buhay. At parang financially, hirap kang maka-coop up sa iyong mga payables. Pero laging tandaan, si Kristo, bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin, upang sa kanyang paghirap, guminhawa ang ating buhay. Because we learn that in Christ, I am rich and godly. Always remember, not all rich are godly. It is our desire not just to become rich, but it is the promise of God that in Christ, He has made us rich and also godly. Dahil naniniwala tayo, ito'y reality. Dahil tayo'y na kay Kristo. Are you in Christ? Come on, answer me. Are you in Christ? And those of you who are watching this broadcast, let me ask you the same question. Are you in Christ? Because in Christ, you are in a better position to enjoy this life and even life after this forever and forever. Para siyempre, palakpakan ang Panginoon. Praise God. Amen. Colossians 1:13. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Nilabas na tayo sa dilim, tayo po'y dinala na sa maliwanag na kaharian ng kanyang anak, sa makatwid bagay si Kristo. Can you say amen? The devil could not stop us from being rescued from his darkness and brought us into the kingdom of Jesus, the Son that God loves. Can you say amen? Number one, the Bible declares Christ's finished work protects us. Number two, the Bible declares that the Holy Spirit guarantees our safety. Isa sa mga maliwanag na katuruan ng Biblia, the moment you got born again, you are born again by the Spirit, and the Holy Spirit resides inside you. You become the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is inside your born-again spirit, not for a while, but forever. And it is very important also to understand that the same Holy Spirit not only resides in us, the same Holy Spirit sealed us, providing protection for us. Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. And you also were included in Christ. Remember that? In Christ. Everybody say, I am in Christ. One more time, louder. And you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation. Having believed, you were marked in Him with a seal. Dahil ikaw ay na kay Kristo, markado ka. Hindi mamarkahan pa lang. This is not something that will happen in the future. This is something that already took place, already happened. Markado ka na. Look at the verse. You were marked in Him
with the seal. What is the seal? The promised Holy Spirit. Verse 14, who? Referring to the Holy Spirit, the mark that has been given to us. Who? The Holy Spirit is a deposit. Look at the next line. Guaranteeing. Guaranteeing. So yun pong marka ay isang garantiya. Guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Kaya garantisado makakarating ka sa langit. Garantisado, makakarating ka sa buhay na walang hanggan. You are protected. Shout amen. This seal signifies ownership, protection, and a secure guarantee that the enemy cannot break. We are God's property, protected and untouchable under His care. Grabe ang ipinangako ng Diyos na proteksyon sa atin. Silyado tayo. Pag sinabing silyado, merong ownership, merong protection, at merong guarantee. The tomb of Jesus was sealed by the Romans. Nung si Jesus ay namatay at inilibing, meron pong chismis na ikinalat ang mga kaaway ni Kristo na di umano si Jesus ay muling mabubuhay. Ang sabi ng mga kaaway ay mas mapanganib ito kaysa nung siya'y buhay. Mantakin mo, siya'y may banta ng siya'y buhay. Ngayon kung siya'y namatay at lumabas ang chismis na siya'y nabuhay dahil ninakaw ng mga alagad yung kanyang bangkay, magkakaproblema tayo ng malaki. Kaya nakiusap ang mga kaaway ni Jesus. Pumunta sila kay Pilato at nakiusap na ang libingan ni Jesus ay selyuhan. Pag sinabing sinelyuhan, protektado. Walang pwedeng gumalaw. Walang pwedeng lumapit. Walang pwedeng pumasok. Yun ang ibig sabihin ng selyo. Pakita ko po sa inyo. Matthew 27:66. So they went and made the tomb secure. How did they do that? Sealing the stone and setting the guard. How did they secure the tomb? Putting a seal. Maliwanag ba sa Bible na tayo ay silyado? Sabi sa Bible, sinelyuhan ka na ng banal na spirito. So, nung ibig sabihin, ikaw ay protektado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka kayang patayin ng dyablo. Buhay ka habang gusto ng Panginoong buhay ka. At kung sakaling magpantay ang iyong paa at pumikit ang iyong mata, hindi ito kalugihan. Dahil sabi ni Apostol Pablo, for to me, to live is Christ, and to die is gain. Kung sakali, lisanin na natin ang mundo na ito. And I'm sure hindi naman po siguro sa araw na ito. At kung dumating na ang araw na yan, hindi naman tayo lugi sapagkat makikita natin ang Panginoon ng mukhaan at tayo'y mapapasa Panginoon na magpakailan, kailan pa man, para sempre, para sempre, para sempre. Shout amen. Ephesians chapter 4 verse 30, the Apostle Paul writes, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. The word sealed comes from the Greek word spragizo, meaning stamped for security. Katulad ng sinelyuhan ang libingan ng Panginoon ng mga Romano. Walang pwedeng gumalaw ng libingan. Mga kapatid, alam nyo kung sino lang ang pwedeng mag-break ng seal? I'll tell you. Ang pwede lang mag-break ng seal is the one greater than the one who put the seal.
Kaya ho na-break ang seal ng Roman Empire because God is greater than the Roman Empire. And you know why we can be so sure and secured? No one is greater than God. Walang mas malakas kaysa sa Diyos. Ang Diyos ang naglagay ng selyo, and you are safe and secure. You know what Jesus said? My Father is greater than all, and no one can snatch you out of my Father's hand. That is why in Christ's hand, you are safe. In the Father's hand, you are safe. Paano kang mawala? Dalawang kamay ang may hawak sa iyo. Can I say this? You are in good hands. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Thank you, Jesus. Number 3, the Bible declares that God keeps us safe from the evil one. Again, the Bible declares that God keeps us safe from the evil one. Ang deklarasyon ng Bible, iniingatan tayo. Iniingatan. Sabi sa Bible, God keeps us, present tense, iniingatan tayo. Araw-araw. Walang araw na hindi ka iniingatan ng Diyos. Can you say amen? 1 John 5:18. We know that whoever is born of God meaning born again. Are you born again? Whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps him safe. Now look at the next line. And the evil one does not touch him. Does not. Does. D-O-E-S. Does. Present tense po yan. Does not. It is not even a promise of protection. You know what it is? It is a reality of protection. Promise is something that will happen in the future. You hope that God will keep you safe. Now, you're not hoping against all hope. You are experiencing the reality that it is a present reality, not even a promise of safety. It is a reality right now, right here. You are being kept safe. Right now. Iniingatan tayo ng Panginoon. At dahil iniingatan tayo ng Panginoon ngayon, yung ating future ay secured. Jude verse 24, to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy. Sa kanya na makapag-iingat sa atin mula sa pagkatisod at makapaghaharap sa atin sa kanyang presensya ng may buong galak at walang kapintasan. Mga kapatid, you are safe forever. Dahil guaranteed, you will not fall. You will stand before His presence without fault. Yan pong guarantee na ibinigay. Why? Because God is keeping us safe daily, every day. Until we reach that day, we stand before Him without any fault. Yan po ang proteksyon na ibinibigay ng Diyos sa sino mang na kay Kristo. Sino sa araw na itong naniniwala na siya'y na kay Kristo, itaas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Number 4, the Bible declares that the enemy has no power over us. The enemy, referring to the devil,
has no power over us. Marami po mga Kristiyano hanggang ngayon ang hindi po aral sa katotohanan ito. Kaya sila'y takot na takot sa dyablo. Takot silang makulam. Pag nakuha ang buhok, baka sila kulamin. Kapag nakuha ang buhok at makukulam ka, mapalad ang walang buhok. Dahil hindi sila makukulam kahit kailan. Pero may balita ko sa inyo, kahit kunin pati ulo mo, hindi ka pwedeng kulamin. Ikaw ay protektado ng Panginoon. Give Him praise for that. Mahina ang palakpak na yan. Come on! Palakpakan may kasamang hiyawan. Oh, hallelujah! Shout amen. One of the most powerful assurances we have is that the enemy has no power over us. For Jesus has overcome the devil and the world. 1 John chapter 4 verse 4. You are of God, little children, and have overcome them. Tell me why? Because He, referring to God, He who is in you is greater than He who is in the world. God is greater than the devil. Anong ikakatakot mo? Pag natatakot ka, iniinsulto mo ang Diyos. Hindi ka ba niya kayang proteksyonan? Hindi ka ba niya kayang ingatan? The mere fact na nandito pa tayo sa kabila ng mapanganib na pandemyang dumaan, iningatan tayo ng ating Panginoon. Protected, protected, protected. Shout amen. Sabi po sa 2 Corinthians 4:4, the devil is the god of this world. God who is in us is greater than the devil who is in the world. Kaya huwag matakot. Huwag matakot. Sa Bible, mababasa nyo po ang paulit-ulit. Fear not, fear not, fear not. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Araw-araw sinasabi ng Diyos sa iyo, huwag matakot, huwag matakot, huwag matakot. Dahil kapag hindi mo pa oras mamatay, hindi ka mamamatay. Pero pag oras mo na, kahit gusto mo pa, patay ka na. At kung sakaling dumating man ang araw na yan, hindi ka naman lugi, sapagkat mapapasa Panginoon ka na, magpakailan-kailan pa man. Amen. Ganun pa man, hindi pa naman natin gusto mangyari yan ngayon. Kaya dinideklara natin, I will not die but live. Taas ang kamay nang gusto nang mamatay. Itaas ang kamay ng gustong mabuhay ng mahaba. Oh, hallelujah! Hallelujah! Shout amen. The devil has no power over you. The only power he has is what you allow him to have. Wala ho siyang power sa iyo. Pero pag binigyan mo siya ng power, aagawin niya ito. At gagamitin niya ito laban sa iyo. Kaya nga kailangan aral tayo sa mga binibigkas natin. Dahil pag nagbibigkas ka ng sakit, kahirapan, karamdaman, inaanyayahan mong dyablo na magpista sa bahay ninyo. Makinig po. Pag pinapasok mo ang dyablo sa bahay mo, ubus ang grocery mo. Sasamsamin niya lahat. Pati savings mo. Iiwanan kang tuyot na tuyot. Payat na payat. Parang isang uod na lang ang di pumipirma.
Dahil palagi mong binibigkas kamatayan, kahirapan. Mga kapatid, kung ang sakit at ang awa sa may sakit ay nakapagpapagaling, wala na hong may sakit dahil lahat ng may sakit ay nakakaawa. Pero ang kailangan natin ay hindi awa. Ang sino mang may sakit ay hindi ho dapat kaawaan, kundi dapat ipanalangin. Ipanalangin na siya'y tumanggap ng biyaya ng Diyos. Tumanggap ng grasya, sapagkat sa grasya para sa lahat. Walang tinatangi ang Diyos. Sino man na lumalapit sa Panginoon, wala siyang itataboy kahit isa. Ikaw na nanonood sa broadcast na ito, kung ikaw ay merong malubhang karamdaman, hindi aksidenteng napapanood mo ito. Niloob ng Diyos na mapanood mo ito para malaman mo, mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano sa iyo. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. You must learn to stand your ground. Doon sa Ephesians chapter 6, 3 beses inulit, stand your ground. Stand and stand. Ang posisyon ng ating laban sa pakikilabang espiritual ay tumayo. Tayuan natin ang tinapos na gawa ni Kristo. Tayuan natin ang binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Panindigan natin na tayo ginawang higit pa sa mga mananagumpay dahil kay Kristo. The Bible says we were made to be more than conquerors through Jesus Christ our Lord. Can you say amen? Romans 8:37, we are more than conquerors. Sabi sa Biblia, tayo ay isinama ni Jesus sa parada ng kanyang tagumpay. At ang bango ng halimuyak ng kanyang tagumpay ay nasa sa atin. Nilinaw ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 2:14 that Christ included us in His parade and the fragrance of His aroma is upon us. Sabi sa Bible, tayo po ay iniupong kasama ni Kristo sa upuan ng pabor at pamamahala. Ephesians chapter 2 verse 6. Kaya walang pagkatalo sa sino mang na kay Kristo, sapagkat ang kaaway ay tinalo na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Our victory is His victory. Binigay niya sa atin ang kanyang tagumpay. At dahil nasa atin ang kanyang tagumpay, ito'y walang hanggang tagumpay. Walang pagkatalo. Can you say amen? Walang pagkatalo. Our victory is His victory. Kanyang tagumpay ibinigay sa atin, given to us through Christ. It is an eternal victory, no defeat. Can you say amen? 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God. Thanks be to God who, referring to God, right? Thanks be to God who, referring to God, who gives us the Who gives us Who gave us the victory? God. Bigay sa atin ang tagumpay. Hindi mo napremyuhan ng iyong prayer and fasting, and religious services, and all the givings that you do. No. His victory has been given to us. Look at the scripture. God who gives us the victory. And how did God give us the victory? How did God give us the victory? Tell me. I cannot hear you. Tell me, how did God give us the victory? Through our Lord Jesus Christ. Hindi sa iyo. Sa tagumpay ni Kristo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. We are not striving to win. We are already winners because of Christ.
We stand in His victory, and therefore we cannot be defeated. Can you say amen? Let's see them again. I believe these are powerful biblical declarations that we need to remember. We need to memorize if you can. Let's read them out loud. Malakas. Basahin po natin malakas, sabay-sabay. Ready. Sit up straight. The Bible declares that, number 1, number 2, number 3, and number 4. Yan po yung biblical declaration. Now, let me close. I'm starting to close. No, I'm not yet closing. I'm just starting. Let me give you the life application. Now that we know the biblical declaration, it's just like hearing the what, and then you reply, now what? How can we apply this in our lives? Let me give you application. Number 1, stand securely in your identity in Christ. Kaya binanggit ko sa inyo kanina, tumayo, 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 tumayo. Tayuan mo ang tagumpay ni Kristo. Tayuan mo yung identity mo sa Diyos na ikaw ay na kay Kristo. Kaya nga pinag-aaralan natin yung series In Christ Realities. It's a very important series. In Christ. You have the Holy Spirit forever. You are sealed by the Holy Spirit forever. So you are forever saved. Ang identity mo kay Kristo, you have the Holy Spirit not for a while, but forever. And you are sealed unto the day of redemption. That is why you are forever saved. Can you say amen? Number 2, declare God's protection over you through the blood. Again, declare God's protection over you through the blood of Christ. Ideklara mo na sa dugo ni Kristo, ligtas ang biyahe namin sa araw na ito. Ideklara mo, sa dugo ni Kristo, pinagpala ang araw na ito. Sa dugo ni Kristo, ligtas tayo sa kalugihan sa araw na ito. Maganda ang benta, pinagpala tayo at pinaburan. That is declaring the power of the blood. Christ's finished work has disarmed the enemy. So declare that the devil cannot harm you. You are divinely protected. And tell me how? By the blood of Christ. Makapangyarihan po ba ang dugo ni Kristo? Yung anino na ipinahid sa hamba ng pintuan ng mga Hebreo, nilagpasan ng anghel ng kamatayan. Anino lang yon, lalo na ang mayroon tayo, dahil ang mayroon tayo ay ang tunay na dugo ni Kristo, napahid sa pamilya mo, napahid sa katawan mo, napahid sa negosyo mo, napahid sa kabuhayan mo, napahid sa savings mo. Ideklara mo, ako'y protektado because of the blood of Jesus. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Number 3, exercise your authority against the devil. It is a matter of biblical affirmation. You have authority over the devil, and you need to exercise that authority. Exercise your authority against the devil. The enemy has no power over you, so you can resist him with authority. Christ in you is stronger than the enemy. Do you believe that? Amen. Look at the verse. James chapter 4 verse 7. Therefore, submit to God.
What else you need to do? Resist the devil. Maraming Kristiyano, alam nila yung unang bahagi. They submit themselves to God. James writes, submit to God. What else? Resist the devil. And what will the devil do? He will flee from you. Let me ask this question. Is it possible that the devil is not fleeing because he is not being resisted? Posible ba na hindi umaalis ang dyablo kasi hindi siya pinapaalis? Nang pumasok siya sa bahay ninyo, pinagtimpla mo pa ng kape. Winelcome mo. Pinaupo mo. Kinausap mo pa ng isang oras. Ha? Anong nangyari? Nagkakaroon po ng transferring spirit. Kanina masiglang-masigla ka. Ngayon, nanlulumo ka na at nanghihina ka. Kanina, okay ka naman. Ngayon, sumisikip na ang paghinga mo. Kanina, wala naman. Ngayon, may nakakapa ka ng bukol. Kanina, wala. Ang nakakapa mo lang yung pitaka mo. Pero ngayon, meron na. Sapagkat pinapasok mo ang dyablo sa bahay mo, sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo. Mga kapatid, pagbukas ang pinto, papasok ang kaway. So isara ang pinto, tayuan mo ang iyong otoridad at sabihin mo sa dyablo, wala kang karapatan sa bahay na ito. Ang bahay na ito ay pinagpala ng Panginoon. Ang mga anak ko ay pinagpala ng Panginoon. Ang mga apo ko ay pinagpala ng Panginoon. Stand your ground. Shout amen. Amen. Let's see them again. Basahin natin ng malakas, sabay-sabay. Ito po ang tinatawag na life application. This is the so what. Ngayong alam mo na yung Bible declaration. Now, ano yung application? Umupo ng maayos. Isuot ang inyong sinturong pangkaligtasan. Everybody, let's read this out loud. Ready, ready, ready. Number 1, application. Number 2. Number 3. Stand securely in your identity in Christ. Are you in Christ? Amen. Tayuan mo yan. Tayuan mo. Declare God's protection over you through the blood of Christ. Through the shed blood, through the cross. Exercise your authority against the devil. And the big idea is, in Christ, I am divinely protected. Why we say divinely protected? Ba't di na lang natin sabihin as simple as I am protected? Because when we say divinely protected, we are saying divine. Divine means supernatural. Natural protection can only do so much. But divine protection is without limit. Ang hindi kaya ng doktor, gamot at ospital, kaya ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. So malakas, sabay-sabay. Ano ang big idea? In Christ, I am divinely protected. Are you in Christ? Of course, we are in Christ. But we do not want to end this broadcast without giving the opportunity for those who are watching this broadcast to receive Jesus today and be saved. Pag tinanggap mo si Jesus, maligtas ka, ikaw ay na kay Kristo and you are divinely protected. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, maging sa lahat ng narito sa bulwagan na ito, lalong-lalo na yung mga nanonood sa broadcast. Taas natin ang ating dalawang kamay. Everybody lift up your both hands to the Lord. Close your eyes and we will pray. Mananalangin po tayo.
Sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon sa mga nanonood sa broadcast at maging sa mga narito sa loob ng bulwagan na ito. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Mula po sa ikaibuturan ng aming puso, mula po dito sa EMI, nais naming ipaabot sa inyo, nanonood sa broadcast ng mga tumanggap sa Panginoong Hesus. Welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome, welcome to the family of God. Praise God. We are so very happy for all of you. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito mula sa puso. Ideklara po natin. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Isang beses pa malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Mas malakas pa dyan. In Christ, are you in Christ? In Christ,
I am divinely protected. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!